Nang gabing iyon ay hindi makatulog si Francine. Wala naman siyang iniisip na problema, pero hindi talaga siya dinadalaw ng antok. Kaya naman, pabaling-baling siya sa higaan. 2 beses rin siyang bumangon upang uminom ng gatas. Hindi siya mapakali sa hindi maipaliwanag na dahilan. Si Francine ay nag-aral at graduate ng kolehiyo sa Estados Unidos, ayon na rin sa kagustuhan ng kanyang ama. Napagpasyahan ng dalaga na doon na muna manirahan at magtayo ng sarili niyang advertising agency. Hindi nagtagal ay nakapag-asawa siya ng kapwa negosyante na dati niyang kliyente at ginawan pa ng advertisement at promotion. Ngunit makaraan ang ilang taong pagsasama ay napagtanto nilang marami pala silang pagkakaiba at gusto sa buhay. Isang araw ay nakiusap si Francine sa kanyang asawang si Richard na samahan siyang magpa-check up sa doktor dahil ilang araw na siyang nilalagnat. Pero ayon rito, bakit hindi na lang siya mag-taxi at magpa-check up ng mag-isa? Tuluyan nang naubos ang pasensya ni Francine sa asawa, kaya naman nag-file siya ng divorce. Subalit, matalino at tuso si Richard pagdating sa mga dokumento na pinirmahan nila bago ang kasal. Nakasaad roon na kung anuman ang pag-aari o negosyo nila ay hindi iyon isasama sa hatian ng property o assets kapag sila ay naghiwalay. Kaya naman walang nakuha na kahit na ano si Francine sa dating asawa maliban sa mga regalong ibinigay nito sa kanya. Dahil madiskarte naman si Francine kaya naigapang niya ang maliit na negosyo. Naisip niyang tiyagain iyon kaysa naman mag-apply siya ng trabaho at utos-utusan kapalit ang maliit na sweldo. Ang tatay ni Francine na nasa Pilipinas ay mayroong mga negosyo, kaya sinusuportahan niya ang kaisa-isang anak anuman ang kahilingan nito. Siya na rin ang nagsabi na mas makabubuti kung manatili na lamang sa ibang bansa si Francine at doon mamuhay ng tahimik. Isang araw, tinawagan ni Francine ang kanyang ama. "Papa, kumusta na po kayo? Anong ginagawa niyo ngayon? Tsaka ano palang sabi ng doktor? Anong resulta ng check-up mo? Siguro, dapat na akong umuwi dyan para naman makapag-bonding tayo." "Anak, okay lang ako. Tsaka, ayos naman ang negosyo. Alam mo naman ako, tinututukan ko ang lahat. Siguradong malingat lang ako, magsusulputan na ang mga kalaban na magpapabagsak sa atin." 70 taon na ang tatay ni Francine pero wala pang balak na magretiro. 45 taon na ito noong ipinanganak si Francine. Dahil ayon sa negosyante ay wala siyang oras noon dahil puro negosyo ang inaatupag niya. Hindi na nakilala ni Francine ang kanyang ina. Sa kasamaang palad ay namatay raw ito sa panganganak. Palaging sinasabi ni Mr. Buencamino na walang magandang mangyayari kung palaging babalikan ang hindi magandang alaala sa nakaraan. Tuwing magtatanong ang batang si Francine ay ito ang kanyang sagot. "Pero Papa, Mother's Day po bukas. Lahat ng mga kaklase ko may nanay. Pero ako, sino isasama ko? Pwede po ba si Yaya na lang?" "Anak, ako ang mama at papa mo," wika ni Mr. Buencamino. Kaya mula noon, tuwing sasapit ang Mother's Day, pupunta ang negosyante sa paaralan, dala ang mga pagkain para sa mga bata at guro na talagang inaabangan ng lahat. Ang mga alaalang iyon ang sumagi sa isip ni Francine habang nakatingin sa kawalan. Bakit ba hindi pa ako dalawin ng antok? Nasa maayos naman ang lahat. Wala akong utang. Nabayaran ko na ang kuryente at tubig, maging ang renta ng opisina. Pero bakit ganun? Hindi ako mapakali. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. "Francine Buencamino?" Bungad na tanong ng tumawag. "Oo, ako nga. Bakit?" "Ako nga pala ang abogado ni Mr. Buencamino. Nakikiramay ako.
Pumanaw na ang iyong ama matapos atakihin sa puso. Hindi naman siya nagreklamo o humingi ng tulong sa mga kasambahay. Kaninang umaga, natagpuan ang kanyang bangkay sa sala. Mukhang mayroon siyang tatawagan pero binawian siya ng buhay. Kung pwede, umuwi ka na muna rito sa lalong madaling panahon. Sige, salamat. Darating ako bukas. Maikling wika ni Francine sa abogadong babae. Pakiramdam niya ay nahulog siya sa napakalalim na hukay. Parang nanlamig ang buo niyang katawan at nabalutan ng kadiliman ang paligid. Kahapon lang ay magkausap pa sila sa telepono. Mukhang nasa maayos naman ang lahat, pero ngayon ay patay na ito. Ngayon, naiwan siyang mag-isa. Naulila siya sa mga magulang. Sino na lamang ang magiging takbuhan niya? Sino ang makikinig at tatawa sa mga kwento niya? Sino ang sosuporta sa mga pangarap niya sa buhay? Ngayong wala na ang kanyang ama. Noong mga sandaling iyon, pakiramdam ni Francine ay binibiyak ang kanyang puso. Hindi niya matanggap ang mga nangyari. Para siyang baliw na naglalakad papalabas ng bahay. Tulala at hindi alam kung saan pupunta. Pinagmamasdan niya ang mga taong nakakasalubong. Masaya ang mga ito. Gusto niyang tanungin kung bakit sila tumatawa. Pero walang salita o boses ang lumalabas sa kanyang bibig. Nasasaktan ako. Pero walang luha na pumapatak. Kahit gusto kong umiyak, bulong ni Francine sa sarili. Naupo siya sa gilid ng kalsada at noon niya lamang napansin na wala pala siyang suot na tsinelas o sapatos. Kinagabihan ay pinuntahan siya ni Sandy, isa sa mga kasosyo niya sa negosyo at kaibigan mula pa noong siya ay nasa kolehiyo. Nagpagawa sila ng power of attorney kung saan nakasaad na si Sandy ay binibigyan niya ng karapatan na ibenta ang negosyo habang si Francine ay nasa Pilipinas. Si Sandy na rin ang nag-asikaso ng plane ticket, nag-impake ng mga gamit at naghatid kay Francine sa airport. Dahil wala pa rin sa sarili kaya hindi matandaan ni Francine kung papaano siya nakasakay ng eroplano. Nasa biyahe na siya nang maramdaman niya ang gutom. Nagbigay naman ng pagkain ang flight attendant at pagkatapos noon ay saka siya nakatulog. Pagkababa niya ng eroplano ay malakas ang ulan. Bigla niya tuloy naalala ang laging sinasabi ng kanyang ama. Ulan lang yan, hindi ka naman asukal kaya hindi ka matutunaw. Nang mga sumunod na araw ay naging abala si Francine sa pag-aasikaso sa burol at libing. Ang mga kaibigan, kasamahan sa trabaho at mga empleyado ng kanyang ama ay nakiramay sa pagdadalamhati ni Francine. Sa araw ng libing ay marami ang dumalo pero agad ring nagsialisan. Ilang sandali pa, lumapit ang matalik na kaibigan ng kanyang ama na si Mr. Ramirez. Iha, kailangan mong magpakatatag. Mag-iisang linggo nang nakatenga ang negosyo ng papa mo at siguradong kung nabubuhay pa siya ngayon, hindi niya papayagan na mangyari ang lahat ng ito. Alam mo naman si Arnold, walang day off at hindi rin nagbabakasyon. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo, Iha, pero kailangan mong ipagpatuloy ang negosyo. Ang maipapayo ko lang sa iyo ngayon, wag na wag kang magtitiwala sa kahit na kanino. Huwag mong sayangin ang lahat ng hirap at sakripisyo ng papa mo. Kung kailangan mo ng tulong, nandito lang ako. Pwede kong i-rekomenda sa iyo ang mga tao na alam kong mapagkakatiwalaan. Maraming salamat po. Wika ni Francine bago niyakap ang matandang lalaki. Bisitahin niyo naman po ako paminsan-minsan. Tutal, para ko na rin kayong pangalawang tatay. Ngumiti naman si Mr. Ramirez bago tinapik-tapik ang balikat ni Francine. Nangako siya na tutulong kung kailangan at tawagan lang siya kahit anong oras kung mayroong problema. Matapos noon ay nagpaalam na sila sa isa't isa. Nang mga sumunod na araw, si Sandy lamang ang nakakausap niya sa cellphone. Ito ang naging karamay niya
lalo na't para na rin silang magkapatid. Isang umaga, bumisita ang abogado sa bahay ni Francine. "Magandang umaga," nakangiting bati nito. "Unang-una, nakikiramay ako sa pagkawala ng iyong ama. Siguro ay alam mo na ang dahilan kung bakit ako narito. Sa'yo ipinamana ni Mr. Arnold Buencamino ang lahat ng naiwan niyang ari-arian, assets at maging ang kumpanya. Maraming salamat. Umaasa ako na ipagpapatuloy mo ang serbisyo sa akin, katulad ng ginawa mo sa aking ama sa loob ng maraming taon." "Makakaasa kayo," nakangiting wika ng abogado. Nagpapasalamat si Francine dahil bukod sa assistant niyang si Brian ay may mapagkakatiwalaan at may maaasahan siyang abogado. Pagkatapos ng meeting na iyon, napagpasyahan ni Francine na magtungo sa kumpanya, suot ang kulay itim na damit. Bilang bagong presidente at CEO ng kumpanya ay inutusan niya ang sekretarya na magpatawag ng meeting of the board of directors kung saan personal na nagpakilala si Francine. Para sa mga matatandang direktor na nagsama-sama sa meeting na iyon, si Francine ay isang mahina at walang alam pagdating sa pagpapatakbo ng negosyo. Tulad nga ng sinabi ni Mr. Ramirez, isang linggo nang nakatenga ang kumpanya kaya siguradong marami na ang problema. Alam ni Francine na napakatuso ng kanyang mga kaharap at bawat isa sa kanila ay may binubuo ng plano kung papaano siya mapapatalsik sa posisyon na iyon. Kailangan niyang gumawa ng paraan sa lalong madaling panahon. Kailangan niyang ipakita sa mga ito na hindi siya mahina. "Salamat Papa dahil pinalaki mo akong matalino, matapang at matatag. Salamat dahil nabigyan ako ng maayos na edukasyon para mapaghandaan ang araw na ito." Bulong ni Francine sa sarili. Alam niyang wala siyang maaasahang tulong mula sa kahit na kanino, lalo na sa mga managers. Pagkatapos ng meeting, nangalap siya ng impormasyon upang malaman ang itinatagong baho ng bawat isa. Doon ay nalaman niya kung sino ang mga abusado, magnanakaw at mapagsamantala sa kani-kanilang posisyon. Mayroong nagnanakaw ng impormasyon ng mga kliyente at ibinibenta sa kalabang kumpanya. Sa tulong ni Mr. Ramirez ay nagpatupad sila ng bagong patakaran sa kumpanya kung saan may mga empleyado ang natanggal at napilitang mag-resign dahil sa kalokohan na ginagawa. Mula nang mapalitan ang mga tiwaling empleyado ay unti-unti nang bumalik sa dati ang operasyon ng kumpanya. Nagbigay rin si Francine ng bonus at additional benefits sa mga empleyadong nag-overtime kada araw, dahilan para mas maging productive at motivated ang mga empleyado. Maging ang komisyon sa sales department ay dinagdagan niya rin, kaya makalipas lamang ang 3 buwan, nakita na ang magandang resulta. Ngayon, wala nang magsasabi na isa akong prinsesa na basta na lang umupo sa trono matapos magpasarap sa ibang bansa. Siguro naman, napatunayan ko ng kakayahan ko sa kumpanyang ito at kaya ko itong panatilihin sa posisyon hanggat ako ang CEO. Habang sinisikap ni Francine na mapatunayan na siya ang karapat-dapat na tagapagmana, ay hindi niya magawang umuwi sa kanilang tahanan. Dahil naroon ang lahat ng alaala ng kanyang ama na talaga namang nagbibigay ng matinding kalungkutan. "Sandy, ang laki-laki ng bahay namin tapos 2 kasambahay lang ang kasama ko. Bakit kaya di ka muna umuwi rito para samahan ako?" "O sige, uuwi ako dyan. Pero hindi ako magtatagal. Alam mo naman, may mga kailangan rin akong asikasuhin dito. Mga 1 linggo lang ang kaya kong bakasyon." "Okay na yun. Salamat Sandy. Maaasahan talaga kita." Nakangiting wika ni Francine. Sa loob ng maikling panahon na pamamalagi ni Sandy sa bahay na iyon, kahit papaano ay nasanay si Francine. Napagpasya niya ring mag-alaga ng aso para pag uwi niya ng bahay galing sa opisina ay
mayroon siyang nakakausap at nakakalaro. Ang aso ay tinawag niyang Winter. Isinasama niya ito minsan sa opisina, lalo na kung wala naman siyang meeting. Sa kwarto niya rin ito natutulog. Francine, alam mo, iba ka rin talaga. Sana boyfriend na lang ang hinanap mo kaysa mag-alaga ng aso. Pabirong wika ni Sandy. Ay nako, sa dami kong inaasikaso, wala akong oras na isipin pang sarili kong love life. Wika naman ni Francine. Pero isang araw, habang naglalakad siya at si Winter sa parke, ay nakilala niya si Kevin. Nagkwentuhan sila habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Nakatira ka ba malapit dito? Tanong ng binata. Madilim na at pwede naman kitang ihatid kung okay lang sa'yo. Alam mo naman sa panahon ngayon, di mo masabi kung ano ang pwedeng mangyari. Napakadelikado. Hindi naman ako natatakot. Kasama ko naman si Winter. Kung gusto mo akong ihatid, okay lang naman sa akin. Hindi naman gaanong malayo ang bahay ko mula rito. Pagdating sa tapat ng malaking bahay ay nagulat si Kevin. Hindi siya makapaniwala na doon pala nakatira ang bago niyang kakilala. Agad namang napansin ni Francine ang reaksyon sa mukha ni Kevin kaya tinanong niya ito. Bakit? May problema ba? Ikaw ba ang bagong nagmamay-ari ng mansyon na yan? Ikaw ang pinag-uusapan ng mga tao rito sa lugar natin. Ang sabi nila, anak ka raw ng kilala at makapangyarihang negosyante na nanggaling sa ibang bansa. Marami ka daw tinanggal na empleyado pero wala naman sa itsura mo ang pagiging istrikto at matapang. Pero gusto kong malaman mo na magkaiba tayo, Francine. Mahirap lang ang buhay namin. Nakatira ako sa maliit na bahay kasama ang aking nanay na may sakit. Mayroon naman siyang pensyon pero kulang pa yun pambili ng gamot. Kaya heto ako. Doble kayod sa pagtatrabaho para makaipon ng pera. Mahal ang pagpapagamot ni inay. Hindi naman kalakihan ang sinasahod ko kada buwan kaya minsan may extra pa ako. Ngayong nalaman mo na, baka hindi mo na ako kausapin. Sino ba naman ako para pag-aksayahan mo ng oras? Wika ni Kevin. Ano ka ba naman? Bakit ganyan ka mag-isip? Madami akong kaibigan at hindi ko naman ibinabase sa estado ng buhay nila kung papaano ko sila tatratuhin o kausapin. May mahirap at meron ding mayaman. Halik ka sa loob. Sabay na tayong maghapunan. Nakangiting wika ni Francine. Pagpasok sa loob ay hindi mapigilang mamangha ng binata. Sa unang tingin, masasabing may lihim na paghanga si Kevin kay Francine. At ganoon na rin naman ang mayamang babae. Nakita niyang inosente, tahimik at maabilidad si Kevin. Ngunit mukhang hindi sumasang-ayon ang asong si Winter. Ayaw nitong magpahawak kay Kevin. Nginangat-ngat niya rin ang tsinelas nito. Kevin, pasensya ka na. Baka nagsiselos lang ang alaga ko kapag mayroon akong ibang kinakausap. Ano ka ba? Okay lang. Baka naglalambing lang si Winter. Wika naman ni Kevin bago magpaalam. Pagkaalis ng binata ay agad tinawagan ni Francine si Sandy upang ikwento ang mga nangyari. Sandy, hindi ka maniniwala pero parang gusto ko na siya kaagad. Sabi ko naman sa'yo, 'di ba? Mas mabuti pa kung humanap ka ng boyfriend. Pero mag-ingat ka pa rin. Sa sitwasyon mo, mabilis ka talagang mahuhulog sa taong madalas mong makakasama o nakakausap. Paalala ng kaibigan. Mabilis na lumipas ang 2 buwan at sa loob ng panahong iyon ay napapadalas na ang pagkikita nila ni Kevin. Minsan, pagkagaling sa opisina ay kakain sila sa labas o kaya naman sa umaga ay maglalakad sila ng ilang minuto kasama si Winter.
Hindi nagtagal ay ipinagtapat ni Kevin ang nararamdaman niya para kay Francine na sinuklian naman ng dalaga. Masaya sila sa kanilang relasyon at naniniwala si Francine na si Kevin ang lalaking makakasama niya habang buhay. Sandy, alam mo, hindi pa ako niyayaya ni Kevin na bumisita sa kanila. Tsaka mukhang wala siyang balak na ipakilala ko sa nanay niya. Ano sa tingin mo? Wika ni Francine sa kaibigan habang kausap sa cellphone. Alam mo, intindihin mo na lang si Kevin. Siguro nahihiya siyang ipakita ang bahay nila o yung sitwasyon nila. Baka hindi pa siya handang makita mo ang nanay niya na nakaratay sa kama. Alam mo naman ang tingin niya sa'yo, prinsesa. Samantalang siya, simpleng lalaki na may malaking responsibilidad at problema. Tsaka, alam mo ba, naiinggit yung mga kaibigan natin sa'yo. Lalo na nung nakita nila si Kevin. Napakagwapo pala at mukhang matalino. Sila kasi, mayayaman nga ang boyfriend pero wala namang pakialam sa kanilang nararamdaman. Samantalang ikaw, mala prinsesa kung ituring. Tapos lagi pang may oras sa'yo. Tsaka diba, nagkakilala kayo sa parke. Tapos, nalaman niya ang tungkol sa bahay at kayamanan mo nung hinatid ka niya. Namula ang pisngi ni Francine sa sinabi ng kaibigan. May punto naman ito. Siguro ay talagang hindi pa handa si Kevin na ipakilala siya sa nanay nito. Isang hapon, habang kumakain sa restaurant ang magkasintahan, ay napansin ni Francine na mukhang problemado at malungkot si Kevin. May problema ba? Baka sakaling makatulong ako. Sana nga, ganun kadali Francine. Pero, hindi ka naman doktor para tulungan makapaglakad ulit si inay. Nag-loan ako noon para siya ay maoperahan at maipagamot. Naging matagumpay naman ang operasyon. Nagawa niya nang umupo at tumayo kahit papaano. Kaya lang, ang sabi ng doktor, kailangan niyang sumailalim sa rehabilitation. At hindi naman yun basta-basta dahil malaking pera ang kakailanganin. Kaya tuloy, napilitan ulit akong mag-loan para gumaling na talaga si inay. Nang sa gayon, makapamuhay siya tulad ng dati. Yun lang naman ang gusto ko. Ang makita siyang magawa ang hilig niya tulad ng pagluluto, pag-aalaga ng mga halaman, pamamalengke at kung ano-ano pa. Hindi naman ako pwedeng manatili sa tabi niya palagi dahil may trabaho ako at mga gusto rin gawin sa buhay. Pero kanina, nalaman ko sa manager na sa susunod na 2 buwan, magbabawas ng empleyado sa kumpanya at isa ako sa napasama. Paano ko na lang mababayaran ang mga utang ko? Hindi ko naman masabi kay inay dahil siguradong mag-iisip yon at baka makasama pa sa kalusugan niya. Kevin, yun bang pinoproblema mo? Huwag kang mag-alala. Ako nang bahala. Alam mo, hindi ko naranasan ang magkaroon ng nanay. Kaya hayaan mo akong tulungan ang nanay mo. Hindi, Francine. Ayoko. Hindi ko hahayaang bayaran mo ang utang ko. Tsaka ayaw kong masira ang reputasyon mo. Lalo na't ang bangkong pinagkakautangan ko ay konektado sa kumpanya mo. Ayaw kong marinig na pinayperahan lang kita at wala akong kwentang tao. Kevin, hindi ganun. Huwag kang mag-alala. Ako nang bahala. Mag-enjoy na lang muna tayo ngayon. Nakangiting wika ni Francine. Pero pag uwi ng bahay ay hindi mawala sa isip niya ang tungkol sa mga sinabi ni Kevin. Gustong-gusto niya itong tulungan. Mahal niya ito at ayaw niyang nakikitang malungkot ang nobyo. Kinabukasan, inutusan ni Francine ang kanyang personal assistant na i-check kung magkano ang utang ni Kevin at bayaran iyon sa lalong madaling panahon gamit ang sarili niyang pera. Nang makatanggap si Francine ng tawag mula sa bangko upang kumpirmahin ang transaksyon ay nagulat siya sa laki ng loan ni Kevin. Sandy, alam mo ba, nagbayad ako ng 600,000 sa bangko
para lang wala nang problemahing utang si Kevin. Hindi naman sa nagrereklamo ako pero nakakagulat lang na nakapag-loan siya ng ganun kalaki. Siguro pati bahay nila ay nakakolateral kaya problemado siya. Tsaka nakakaawa din dahil ilang taon niya yun bago pa mabayaran. Tapos tuloy-tuloy ang pagpapagamot ng nanay niya. Sana nga ay makilala ko na rin ang nanay niya para naman makita ko kung ano ang kondisyon niya ngayon. Grabe naman, Francine. Ganun kalaki? Baka nabibigla ka lang. Hindi pa kayo kasal. Okay lang yun, Sandy. Tsaka pakiramdam ko naman ay magpo-propose na din siya. Sige, Francine. Matanda ka na. Alam mo ng desisyon mo sa buhay. Pero sa susunod, pag-isipan mo munang mabuti bago ka magdesisyon. Hindi biro ang ganong kalaking halaga. Muling paalala ni Sandy. Nang malaman ni Kevin na binayaran ni Francine ang utang niya sa bangko ay nagalit ito at hindi na sumasagot ng tawag. Hindi naman alam ni Francine kung saan ito nakatira, kaya wala siyang magawa kung hindi ang maghintay na lamang. Makaraan ng 3 araw ay dumating si Kevin, suot ang formal na damit at may dala pang bulaklak. Tulad ng inaasahan ay nag-propose na siya kay Francine at matamis na oo naman ang naging sagot ng dalaga. Nang gabing iyon ay pinag-usapan na rin nila ang tungkol sa detalye ng kasal. Nakakalungkot lang dahil wala na akong magulang. Buti na lang nandyan pa ang nanay mo. Siya nga pala, kumusta na siya? Gustong gusto ko na siyang makilala. Wika ni Francine. Bakit naman? Makikilala mo naman siya sa araw ng kasal natin. Mahina pa siya at kasalukuyang nagpapagaling. Pero huwag kang mag-alala. Tatanungin ko si inay. Siguradong matutuwa yun na makilala ka. Pero pwede namang ako na lang ang pumunta sa inyo para hindi na siya mahirapang bumiyahe. Sorpresahin kaya natin ang nanay mo. Ano sa tingin mo? Nag-isip muna si Kevin bago sumagot. Siguro kami na lang ni inay ang pupunta rito. Total, matagal-tagal na rin siyang hindi nakakalabas ng bahay. O sige, sabihin mo na lang ako kung kailan. Magpapalinis na rin ako ng buong bahay. Nakakahiya naman kung makikita ng future biyanan ko ang mga kalat ni Winter. Tsaka, maalikabok na rin dito. Yung mga halaman sa labas, ipapatrim ko na rin para kahit tumambay tayo sa labas, matutuwa ang nanay mo. Nakangiti at excited na wika ni Francine. Nang dumating ang itinakdang araw ay talagang naghanda si Francine. Nagpaluto siya ng maraming putahe dahil hindi niya alam kung ano ang paborito ng kanyang future biyanan. Bumili na rin siya ng orthopedic chair na ginawa talaga para sa mga taong nahihirapang umupo o kumilos. Ipinuwesto niya iyon sa tabi ng mesa. Nang tumunog ang doorbell ay patakbong binuksan ni Francine ang gate upang siya mismo ang sumalubong kay Kevin at sa nanay nito. Medyo nagulat pa nga si Francine dahil mukhang malusog at malakas naman ang pangangatawan ng nanay ni Kevin. Sa tansya niya ay nasa 50 taong gulang na ito. Pakiramdam niya tuloy, ang hawak nitong tungkod ay parang hindi naman talaga kailangan. Nakaalalay rin si Kevin sa kabilang braso nito. Ang isa pang ipinagtataka ni Francine, parang nakita niya na ang nanay ni Kevin pero hindi niya matandaan kung saan. Magandang araw po. Natutuwa po ako dahil nakilala ko na kayo. Ako nga pala si Francine. Ako po ang nobya ng inyong anak. Ano po pala ang inyong pangalan? Hindi pa po nababanggit ni Kevin sa akin. Ako si Grace. Ganyan talaga si Kevin. Masikreto pero wag kang mag-alala. Mabait naman ang aking anak. Maaga siyang natuto sa buhay, lalo na noong nagkaproblema ang aking likod. Diba, anak? Oo, natatandaan ko. Laging may sakit si inay, kaya hindi siya gaanong nakakapagtrabaho. Umaasa na lang kami sa bigay-bigay at allowance na galing sa gobyerno. Noong bata pa ako, lagi akong naiinggit sa ibang bata.
Tumitingin lang ako sa kanilang mga bagong laruan dahil alam kong hindi ako makakabili ng ganoon. Wika naman ni Kevin. Masyadong seryoso at sensitive ang usapang iyon, kaya naisip ni Francine na yayain na ang mga ito na kumain. Di pa man sila nagsisimula ay tumatahol na si Winter, kaya naman inilabas muna ito ni Francine. Winter, dito ka muna sa labas, baka matakot ang nanay ni Kevin. Wika niya sa aso na para bang naiintindihan talaga siya nito. Pagbalik ni Francine sa hapagkainan ay nag-uusap ang mag-ina, pero hindi niya marinig kung ano iyon dahil mahina lamang ang boses ng mga ito. Napansin niya rin na naupo sa normal na upuan si Grace at mukhang komportable naman ito. Isang bagay na talagang nakapagtataka. Kevin, bakit dyan mo pinaupo ang nanay mo? Dito mo siya paupuin sa orthopedic chair. Diba, ganito ang kadalasang ginagamit sa rehabilitation pagkatapos ng operasyon? Siguro, mas komportable siya rito. Huwag kayong mag-alala, kapareho lang nito yung mga nasa ospital. Wika ni Francine na agad namang sinang-ayunan ng mag-ina. Mukhang kinakabahan si Grace pero marahan pa rin itong lumipat ng upuan sa tulong ni Kevin. Ang kaso, mukhang hindi nila alam kung papaano iyon i-adjust. Kaya sa huli ay tumulong na si Francine. Hindi niya lubos maintindihan kung bakit kabado si Grace at maging si Kevin ay kakaiba rin ang ikinikilos. Siguro baka hindi lang sila komportable dito sa bahay. Bulong ni Francine sa sarili. Subalit, sa paglipas ng oras na nakakasama niya ang mag-ina ay lalong dumadami ang kanyang mga katanungan. Nagsimula na rin siyang maghinala ng hindi maganda. Habang kumakain ay binuksan ni Francine ang wine pero nagulat siya dahil si Grace ang may pinakamaraming nainom. Noong nagkikwentuhan sila sa sala ay napapansin niya ang ilang beses na pagsagi ng mga paa ni Kevin sa nanay nito na para bang pinipigilan niyang magsalita o magkwento si Grace ng kung ano-ano. Noong isang beses na magpaalam si Francine na pupunta siya sa banyo ay napansin niya mula sa refleksyon ng salamin na nag-uunat ng binti at braso si Grace. Isang bagay na talagang nakapagtataka dahil ayon kay Kevin ay nahihirapan pa itong kumilos. Napunta ang usapan nila sa mga larawan ni Francine na nakadisplay sa sala. Ang ganda mo naman, Iha. Ilang taon ka ba rito sa larawan na ito? Siguro po mga 5 o 6 na taong gulang ako dyan. Wala ka bang picture ng nanay mo? Puro larawan mo at ng matandang lalaki ang nakikita ko. Siya po ang tatay ko. Mga picture niya yan bago siya mamatay. Sandali lang at kukunin ko lang ang picture namin noong baby pa ako. Nakangiting wika ni Francine bago buklatin ang isang photo album. Nang makita ni Grace ang larawan ni Arnold noong kabataan nito, ay halatang nagulat siya at namutla pa. Ano pong problema? May masakit po ba sa inyo? Namumutla kayo? Pag-aalalang sabi ni Francine. Siguro nabigla ang katawan ko dahil ngayon lang ako lumabas ng bahay. Kevin, pwede bang umuwi na tayo? Salamat, Iha, sa mainit na pagtanggap mo sa amin dito sa bahay mo. Noong mga sandaling iyon ay hindi rin maipinta ang pagmumukha ni Kevin. Halatang nagulat rin ito sa biglaang paggaya ni Grace na umuwi na. Kevin, tawagan mo na lang ako bukas ha. Kung kailangan niya ng kasama ay pwede ko siyang samahan. O kaya hahanap ako ng tao na pwedeng tumingin sa kanya habang nasa trabaho ka. Salamat, pero hindi na kailangan. Sige na, aalis na kami. Pupunta na lang ako dito bukas. Inay, tara na. Kailangan mo nang uminom ng gamot. Wika ni Kevin bago dire-diretsyong umalis.
Agad tinawagan ni Francine si Sandy upang ikwento rito ang lahat. Alam mo, parang nakita ko na talaga yung nanay ni Kevin. Pero hindi ko matandaan kung saan. At alam mo, ang mas nakapagtataka, parang may itinatago sila sa akin. Hay nako, kung ako sa'yo, alamin mo kung ano yon habang maaga pa. Kausapin mo sila ng maayos. Yun nga ang isa ko pang problema. Ayaw ni Kevin ipaalam kung saan siya nakatira. Nung una naisip ko baka nahihiya lang siya. Pero ngayon, iba na ang kutob ko. Ako rin, Francine. Parang may naaamoy akong hindi maganda. Mahirap din naman ako at saka, di ba? Nagre-renta ako ng apartment noon. Pero di naman ako nahiya sa'yo kahit alam kong napakayaman mo. Wika naman ni Sandy. Kinabukasan, inutusan ni Francine ang kanyang assistant na kumuha ng private detective para alamin kung saan nakatira ang nanay ni Kevin. At makalipas lamang ang 3 araw, nakatayo na si Francine sa tapat ng isang barong-barong na bahay. Ilang beses siyang kumatok bago iyon binuksan ni Grace. Halatang bagong gising lamang ito. Wala itong hawak na tungkod at malakas ang pangangatawan. Sinong kailangan mo? Bungad na tanong nito. Hindi niyo po ba ako natatandaan? Ako si Francine. Nanlaki ang mga mata ni Grace pero sa kabila noon ay pinapasok niya pa rin ito sa loob ng bahay. Doon na pagtanto ni Francine na mag-isa lamang naninirahan si Grace sa barong-barong na kubo at wala rin itong problema sa mga binti o sa likod. Niloko siya ni Kevin. Pero, para saan? Anong ibig sabihin ng lahat ng to? Ikaw ba talaga ang nanay ni Kevin? Hindi ako ang nanay ni Kevin. Dati akong aktres at kinuha lang ako ni Kevin para magpanggap na nanay niya. Dito ako nakatira. Ito ang bahay ko. Nakikita mo naman, kailangan ko ng pera at nangako si Kevin na babayaran ako ng malaking halaga. Pero sa ngayon, wala pa siyang ibinabayad sa akin kahit magkano. Pero, bakit niya naman gagawin yon? Bakit niya ako lolokohin? Magpapakasal na kami. Tsaka mukha naman siyang mabuti at disenteng lalaki. Napangiti si Grace bago muling nagsalita. Oo, magaling siya. Magaling manloko. Ikinuwento niya sa akin kung paano niya nakilalang isang babae na walang kamalay-malay. Umuwi ka raw dito para kunin ang naiwang kayamanan ng namayapa mong ama. Sinadya niyang makilala ka sa parke habang naglalakad kasama yung aso mo. Palabas at drama niya lang ang lahat para kunin ang simpatsya mo. Nagpanggap siyang nakakaawa para maging kapani-paniwala ang pagpapanggap niya. Gumawa siya ng kwento tungkol sa nanay na may sakit at pinapagamot niya pa kahit maganda utang. Naniwala ka naman. Nung nakita kita, doon ko na pagtanto na napakabuti mo palang tao. Kaya hiyang-hiya ako sa sarili ko dahil nagawa kong maging instrumento sa panloloko ng lalaking yun. Natakot akong aminin ang lahat sa'yo. Inisip kong baka ipakulong mo ako kapag nalaman mo ang totoo, lalo na't marami kang pera. Kaya pala ayaw niyang sabihin kung saan siya nakatira. Pinaniwalaan ko at nagbayad pa ako ng malaking halaga para sa pagpapagamot at recovery ng nanay niya na hindi naman pala totoo. Pera ko lang ang gusto niya. Tsaka 2 araw na siyang hindi sumasagot sa mga tawag ko kaya nag-alala na rin ako. Wika pa ni Francine. Pasensya ka na talaga. Alam kong niloloko ka lang ni Kevin at pera lang ang habol niya sa'yo. Siguro nasa bakasyon na yun ngayon matapos pakinabangan yung pera mo. Patawarin mo sana ako dahil sa ginawa kong pagtulong sa kanya. Ang sabi niya sa akin, isa ka raw matapobre at masamang tao. Naniwala ako kaya tinulungan ko siya. Siyempre, may kapalit na pera. Pero wala naman siyang binigay sa akin.
Okay lang po yun. Pinapatawad ko na kayo. Siya nga pala, nangako ako na tutulungan ko kayong magkaroon ng maayos na tirahan at trabaho. Nang sa gayon, hindi nyo kailangang gumawa ng hindi maganda sa ibang tao. Tsaka, huwag po kayong umiyak. Francine, patawarin mo ako. Anak. Napahagulgol na wika ni Grace. Napagtanto ko lang na ikaw ang aking anak nang makita ko ang larawan mo kasama si Arnold. Mahigit 40 taong gulang na siya noong maisip niyang magkaroon ng anak. Noong mga panahong yun, maganda, sexy at nagtatrabaho ako sa theater kung saan niya ako unang nakita. Nag-offer ang tatay mo sa akin na magbuntis sa tulong na rin ng siyensya. Hindi namin kailangang magtalik. Nung mga panahong yun, kailangan ko ang pera dahil ang aking minamahal na asawa ay mayroong malubhang karamdaman. Habang nasa proseso ako ng pagbubuntis ay nagbigay ng paunang bayad si Arnold para maipagamot ko ang aking asawa. Gumaling naman siya matapos maoperahan. Namatay siya 5 taon nang nakakaraan pero masasabi kong naging maayos at masaya ang buhay namin. Salamat sa tulong ng tatay mo. Noong ipinanganak kita sa ospital, kinuha ka kaagad sa akin ni Arnold. Nang magising ako ay wala ka na. Ni hindi ko magawang magpaalam sa'yo ng maayos. Alam kong hindi kita anak dahil ako lamang ang nagdala sa'yo sa aking sinapupunan. Pero 9 na buwan kitang kapiling. Ako ang nagsilang sa'yo. At sa loob ng mga panahong iyon ay minahal kita. Gustong gusto kitang makapiling pero may kontrata akong pinirmahan. Pagkalabas ko sa ospital, nagtungo kami ng aking asawa sa probinsya. Dala ang perang ibinayad niya sa akin. Wala akong alam na kahit na anong impormasyon tungkol kay Arnold, maliban sa kanyang pangalan. Nung mamatay ang aking asawa ay noon lamang ulit ako bumalik sa lugar na ito. Doon ako nagtanong-tanong at nalaman kong nakatira ka na pala sa ibang bansa dahil na rin sa kagustuhan ng tatay mo. Nauunawaan ko naman kung bakit niya ginawa yon. Ayaw niyang malaman mo ang tungkol sa akin at sa ginawa niya. Dahil sa sobrang kalungkutan at pag-iisa ay alak ang aking naging karamay. Nagpalipat-lipat ako ng trabaho, kaya ganito ang buhay ko. Kamakailan lang ay nakilala ko yang si Kevin. Nag-alok siya sa akin ng trabaho. Sabi niya, siya na raw ang bahala sa isusuot ko. Tinuruan niya ako kung ano ang mga sasabihin ko sa'yo at papaano ako kikilos sa harap mo. Wala naman akong kaalam-alam na ang babaeng bibiktimahin ni Kevin ay ang sarili ko palang anak. Ni hindi kita namukhaan. Natutuwa akong makita ka. Mula noong malaman kong ikaw ang aking anak ay lihim kitang inaabangan sa labas ng bahay mo. Kahit matanaw lang kita mula sa malayo ay okay na sa akin. Masaya ako dahil maayos ang buhay mo. Alam kong wala akong puwang sa buhay mo. Napakasama kong ina. Kaya Francine, umalis ka na. Mamuhay ka tulad ng ginagawa mo. Isipin mo na lang na talagang namatay na ako. Yun naman talaga ang dapat. Iyon ang kasunduan namin ni Arnold. Hindi natin pwedeng makilala ang isa't isa. Napaluha na lamang si Francine sa kanyang nalaman. Buong buhay niya ay inakala niyang patay na ang kanyang ina. Matagal niyang hinanap-hanap at tinanong ang sarili kung ano kaya ang pakiramdam ng mayroong nanay. Ang masakit pa roon, habang siya ay nagpapakasarap sa buhay, ay nagpapakahirap naman ito at punong-puno pa ng pagsisisi. Hindi ko po kayo iiwan dito. Sasama kayo sa akin. Doon kayo titira sa bahay ko mula ngayon.
Lumuluhang wika ni Francine bago mahigpit na niyakap si Grace. Sa wakas, meron akong matatawag na mama. Mula ngayon, ako nang bahala sa inyo. Pinapatawad ko na kayo kung anuman ang nagawa niyong pagkakamali. Ang mahalaga naman ay magkasama tayo ngayon. Bilang patunay, ipinakita ni Grace ang kanyang mga larawan noong ipinagbubuntis niya si Francine. Mama, magkahawig nga tayo. Kaya pala, pamilyar ang mukha ninyo dahil nakikita ko ang aking sarili. Mula noong araw na iyon ay tumira si Grace sa mansyon. Magkasama sila ni Francine sa pagsha-shopping, salon at pamamasyal kung saan-saan. Nagsampa na rin si Francine ng kaso laban kay Kevin. Dahil walang kaalam-alam si Kevin sa kasong kinakaharap dahil nasa bakasyon pala ito, kaya nagawa niyang tawagan si Francine sa pag-aakalang mauuto niya pa ito. Francine, pasensya ka na kung ilang araw akong hindi nakakasagot sa mga tawag mo. Dinala ko si inay sa ospital dahil sumama ang pakiramdam. Siguro ay nabigla ang katawan nung isinama ko sa inyo. Ah, ganun ba? Kumusta na kayo? Saang ospital ba nakakonfine ng nanay mo para bisitahin ko? Huwag ka nang mag-abala. Ako nang bahalang mag-asikaso, kaya lang gusto ko lang sanang sabihin sa'yo na baka madelay ng kaunti ang kasal natin dahil marami pa rin akong gastusin sa ngayon. Ayaw ko namang sagutin mo ang lahat ng gastos dahil ako pa rin ang lalaki. Sana maintindihan mo. Oo naman Kevin, walang problema. Kailan ka pala pupunta dito sa bahay? Bala ko sanang pumunta dyan bukas ng umaga para makabawi naman ako sa'yo. O sige, hintayin na lang kita dito. Tsaka baka pumunta na rin yung abogado ko. Isasama na rin kita sa meeting. Total, magiging mag-asawa naman tayo. Kaya dapat lang na alam mo rin ang magiging karapatan mo sa kumpanya pag nagkataon. Abot tenga ang ngiti ni Kevin bago muling nagsalita. Masyado ka naman yatang nagmamadali, Francine. Okay lang kahit di natin pag-usapan ng tungkol sa kumpanya mo. Wala naman akong interes sa negosyo. Basta kasama kita masaya na ako. Oh, so paano? Kita na lang tayo bukas? Wika ni Francine bago ibinaba ang tawag. Naka-loudspeaker ang kanyang cellphone dahil kaharap niya hindi lamang si Grace at ang abogado, kundi pati na rin ang mga pulis. Magsasagawa sila ng operasyon upang madakip ang mandoloko at scammer na si Kevin. Kinaumagahan, excited pa si Kevin. May dala pa itong bulaklak. Pero pagpasok niya ng bahay, hindi niya inaasahan na mga pulis pala ang sasalubong sa kanya. Kevin, sa tingin mo ba, mauuto mo pa rin ako? Mula ngayon pagbabayaran mo ang lahat ng kasalanang ginawa mo. Hindi lang sa akin, kundi pati na rin sa iba mo pang mga biktima. Tsaka huwag kang umasa na makakalaya ka kaagad dahil marami akong testigo laban sa'yo. Nakangiting wika ni Francine bago tuluyang ilabas ng mga pulis si Kevin. Mula noong araw na iyon, naging masaya ang buhay ni Francine sa piling ng kanyang ina at ng asong si Winter. Nag-uusap pa rin sila ni Sandy kapag may pagkakataon at syempre, hindi niya nakakalimutang dalawin sa sementeryo ang puntod ng kanyang tatay Arnold. Isang araw ay dinala ni Francine si Winter sa veterinaryo at doon nakilala niya ang isa ring dog lover na si Adam. Madali silang nagkapalagayan ng loob lalo na't pareho silang mahilig sa aso. Mabait at simple lamang si Adam, pero dahil sa mga naging karanasan ni Francine sa dating karelasyon ay mas naging maingat na siya bago magtiwala sa isang tao. 2 beses rin silang nagkita ni Adam sa veterinary clinic. Nag-usap sila at nagkapalitan ng cellphone number, kaya lamang ay hindi naman tumawag si Adam.
Hindi na rin umasa si Francine dahil sa dami niyang inaasikaso sa kumpanya. Sunod-sunod ang business meeting at pagre-renew ng mga kontrata. Subalit, nagulat na lamang si Francine nang makita ang pamilyar na mukha ni Adam sa isang importanteng meeting. Hindi niya inaasahan na ito pala ang future CEO ng isa sa mga partner companies nila. Ayon sa assistant ni Francine, magre-retiro na ang tatay ni Adam at siya na ang papalit. Ito raw ang panganay na anak at wala pang asawa. Pagkatapos ng meeting na iyon ay masinsinang nag-usap ang dalawa. Ipinagtapat rin ni Adam ang lahat. Alam mo, Francine, kilala kita, lalo na't sumikat ka dahil sa galing mong magpatakbo ng negosyo. Pero alam mo kung saan ako mas nagulat? Nang makita kita sa veterinary clinic para pabakunahan ang aso mo. Hindi ko inaakala na ang tulad mong businesswoman at napakabising babae ay maglalaan ng oras para personal na asikasuhin si Winter. Bakit ikaw? Ganun ka rin naman, ni hindi ko alam na negosyante ka rin pala. Nakangiting wika ni Francine. Noong araw na iyon ay mas naging malalim pa ang kanilang relasyon. Hindi nagtagal na pagpasyahan nilang magpakasal. Masaya ang pamilya ni Adam para sa mag-asawa at ganoon din naman si Grace at Sandy. Kung dati, kinakagat ni Winter ang sapatos ni Kevin. Ngayon, gustong-gusto nitong maupo sa tabi ni Adam. Masaya si Francine dahil sa wakas ay nahanap niya ang tunay na pagmamahal. Ilang beses mang nasaktan ay patuloy pa rin siyang naniwala at nagtiwala na isang araw ay darating din ang lalaking makakasama niya habang buhay. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mo kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.